Okay, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay muling dinala niya sa kanyang tahanan upang makinig ng kanyang banal na salita. At sa lahat ng mga bagay na ito ay dapat nating papurihan ang ating Panginoon. So lahat tayo ay tumayo lahat at ating awitin ang Close to Thee. O dakilang Diyos, maraming salamat muli sa araw na pinagkaloob mo po sa amin. Sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy namin tinatanggap. At higit sa lahat sa mga plano mo po sa buhay namin. Maraming salamat po. At naway handa mo ang bawat puso at bawat kaisipan ng bawat isa sa amin sa araw na ito. Sa buong maghapong ito, Panginoon. Naway namnamin namin na walang daya ang iyong mga salita na aming maririnig sa buong maghapong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang mangunguna sa mga tagapagsalita namin sa magbabasa ng scripture sa mga worship leader, Panginoon. Lord, naway ang lahat ng mga bagay nito gawin namin para sa iyo at hindi sa aming mga sarili, Panginoon. At higit sa lahat, alam mo ang puso ng bawat isa. Kung may mga pagkakasala kaming nagawa, kami linisin mo na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito upang walang anumang maging hadlang sa aming pakikinig na iyong salita. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo mabulat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang malaking oportunidad po sa akin na makaparito at makapanguna sa inyo pong panambahan kasama ng ibang mga iglesia. Pero bago ang lahat ay humingi muna po tayo ng tulong sa ating Diyos sa ating pong pag-aaral ngayon ng Kanya pong salita. Totoo nga po, aming Diyos, tulad ng panalangin kanina, marapat lang naming ibigay ang pasasalamat sa isang Diyos naming dakila, sa isang Diyos namin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. Sa Diyos namin na nakakabatid ng aming sitwasyon, ng aming buhay. Sa Diyos namin na
marapat paglaanan ng aming buong pagkatao. Hayaan niyo po sa umagang ito, O Diyos, ay totoong mapagpala ka namin sa pamamagitan ng aming pong pag-upo, pakikinig, at pagbubulay ng iyo po mga salita. Amin pong patuloy na ipinapanalangin na sana'y maging sariwa ang paglalapat ng banal na espiritu ng iyo pong mga salita sa puso ng bawat isa upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy naming makita ang iyong kataasan at patuloy naming makita ang aming kababaan at patuloy na pangangailangan sa iyo sa bawat sandali ng aming buhay. Samahan mo kami, patnubayan, maging ang mga kapatid namin na padako pa lamang sa lugar na ito. Inyo po silang tulungan, gabayan, pagkalooban ng sariwang hangarin na maranasan ng iyong presensya sa umagang ito. Itong aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa Sunday School yung aking pong series na itinuturo din po sa aming iglesia dito po sa Psalm 73. Buong Psalm 73 po ang aking isinisiris sa aming church at ang titulo po ng Psalm 73 ay God is my strength and portion forever. So ito po ang pinakatema ng buong Psalm 73. But introduction lang ito sa ating pag-aaral ngayon sa Sunday School. At aminin ko sa inyo, may utang ako kapag hindi ko natapos. Hindi ko talaga matatapos ang buong Psalm 73, kaya may utang ako sa iglesyang ito. At Lord willing, kung ako ay mabalik dito, itutuloy ko ang Psalm 73. So, nais ko lang basahin sa panimula ng pag-aaral natin ang 73 ng Psalms, verse 1 up to verse 8, but verse 1 lang ang pag-aaralan natin para makita lang natin ang maikling konteksto na ating titingnan ngayon. Ito ang sabi sa wikang Tagalog. Psalm 73, 1, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos matisod, ang mga hakbang ko'y muntik nang madulas. Sapagkat ako'y naiinggit sa palalo, aking nakita ang kaginawa ng masama. Verse 4, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang mga kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan, ang kaharasan ay tumatakip sa kanilang mga bilang bisan, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan, ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Sila'y nanlilibak at nagsasalita ng may kasamaan, sila'y nagsasalita mula sa ikataasan. So bilang panimula, ito po ay isang sulat ng isang tao ng Diyos na merong mabigat na sitwasyon, may mabigat na kalagayan sa kanyang buhay. Subalit, masasabi natin sa kabila ng lahat ng ito, may dideklara natin na siya yung tao ng Diyos na matuwid na lingkod ng ating Panginoon. Ngayon, nais po natin na tingnan sa panimula ng aklat na ito kung sino po ang sumulat at ano po ang una niyang isinulat sa panimula ng kanyang pagliwat ng aklat na ito ng Psalm 73. So, 2 punto lang po, simpleng punto ang ating titingnan ngayon. First, ang pagkakakilanlan ng may akda. Then, second na points natin ay ang panimulang pangungusap. Sabihin ko na kung sino may akda, si Asaph, sa kanyang sulat na ito. It means to say, the verse 1. So, simulan natin. Bagamat nabanggit ko, simulan natin kilalanin ang may akda. So, ang sumulat ng chapter 73, walang iba kundi si Asaph. Ayon sa ilang mga manunulat, hindi lamang 73 ng Psalms ang isinulat ni Asaph, but chapter 73 up to Psalm 83. So, 10 chapters ang isinulat ni Asaph. At ayon pa rin sa ibang mga komentaryo, ang sinulat din ni Asaph ay ang Psalms 50. Ayon sa ibang mga manunulat. So, siya ang tunay na sumulat ng mga may akda, anong mga kapitulong ito na ating nabanggit. Ayon sa ilang ding mga manunulat, patungkol kay Asaph, si Asaph po ay hindi lamang isang mang-aawit.
Hindi lang siya katulad, quiet, kumbaga. Kundi, ang sabi ng scripture, siya po ay isang Levites. So, Levita si Asaph. So, hindi pwedeng ang isang, hindi Levita ang siyang mangungunang mga awit sa loob ng templo. Tanging Levites lamang ang inatasan ng Diyos na siyang mangunguna sa loob ng templo para manguna sa pagsamba o sa pag-awit. But hindi lang siya Levitical musician, but kung tawagin din siya sa ibang pangungusap, si Asaph is a seer or prophet. Seer sa wikang Tagalog is tagakita. So, naalala nyo ng si Saul, si Haring Saul, nawala yung tupa ng kanyang mga magulang at pinahanap kay Saul at napunta si Saul sa isang lugar at ang sabi ng isang tao sa kanya, sa lugar na yon may tagakita. Ang tinuturo niya roon ay si Prophet Samuel. The word seer, it means to say prophets o prophet. So makikita nyo yan sa 2 Chronicles chapter 29 verse 30. Dito sinabi kung sino si Asaph. Isa rin siyang prophet. So yun yung pagkakakilan, yun yung pagpapaliwanag ng scripture kay Asaph. Ngayon, ang kanyang awit ay masasabi natin may karaniwang tema. Ang tinuturo ng mga inilikhang awit ni Asaph. First, kung makikita natin dito sa Psalm 73, about sa karunungan ng Diyos sa gitna ng kasamaan. Nakikita rito yung tema ng sulat ni Asaph sa sulat niya sa 73 is yung wisdom, yung knowledge ng ating Diyos sa gitna ng kasamaan. And then, ang paghihirap sa panloob at panlilibak ng mga taong di matuwid sa matuwid. So ito yung makikita natin, but ang higit sa lahat, ang pagkasoberano ng Diyos sa paghahari niya sa ganitong sitwasyon na kalagayan ng mga tao ng Diyos. Kung iisipin natin kung ganito ang tema ng sulat ni Asaph, masasabi natin na hindi mababaw ang kanyang theology sa Diyos. Kung ganito yung tema ng mga sulat ni Asaph from 73 ng Psalms up to 83, is masasabi natin na hindi mababaw ang kanyang theology o ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Masasabi natin na ang kanyang puso ay punong-puno patungkol kung sino ang Diyos at kung sino siya sa harapan ng ating Diyos. So sana mga kapatid, ito rin yung ating pagkawari ng ating sarili kung sino ang Diyos at sino tayo sa harapan ng ating Diyos. Ilang halimbawa mga kapatid sa sulat ni Asaph. Psalms 80 verse 1 up to verse 4. Dito po pag Sunday School may pwedeng magpabasa at pwede rin magtanong. Pwede rin. Pwede nyo rin akong tanungin. Pwede rin po ba yun? Okay. Sige po. Huwag nyo na lang ako tanungin. Okay, pwede po magbasa. Psalms 80 verse 1 up to verse 4. Kahit sino po, babae, lalaki, bata. Sige po, kapatid. You are enthroned upon a cherubim, shine forth. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up your might and come to save us. Restore us, O God, that your face shine, that we may be saved. O Lord God of hosts, how long will you be angry with your people's praise? Amen. So tingnan nyo mga kapatid, ano yung theology niya, ano yung pagkakilala niya sa ating Diyos, ano yung knowledge ng kanyang kaalaman patungkol sa ating Diyos. Si Asaph, nabuhay siya sa panahon ni David. But yung sinasabi rito, hindi sa panahon ni David. Sa panahon nino? Ni Joseph. Kailan ba nangyari yon? Ilang taon na, ilang libong taon na ang nakalipas. It means to say, from the Genesis, alam niya kung sino ang Diyos. Mula kay Joseph, alam niya ang theology niya about God. Hindi nawawala sa isipan ni Joseph ang tungkol sa ating Diyos. Sabi niya, O pastor ng Israel, it means to say, hindi si Joseph ang shepherd ng Israel, hindi si Moses, hindi si Samuel, hindi kung sino-sino, si David, but God, Elohim o Jehovah, ang kanyang Diyos.
Makikita natin, sinabi niya rin about Ephraim and Benjamin, Manasseh, sa mga anak ni Joseph. At sinasabi niya rito sa verse 3 is, panumbalikin mo kami. Alam niya ang kalagayan nila sa mga oras nito. And then, verse 17 up to verse 19 ng Psalms 80. Pwede po pakibasa? Sige po, kahit sino. Sino na nakakita? Okay, basahin ko po. Psalms 80, verse 17. Sabi niya, ipatong nawa ang iyong kamay sa tao na ng kanang kamay mo, ang anak ng tao na iyong pinalakas para sa sarili mo. Sa gayon, hindi kami tatalikod sa iyo. Bigyan mo kami ng buhay at tatawag kami sa pangalan mo. Panumbalikin mo kami, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Paliwanagin mo ang iyong mukha upang kami ay maligtas. Verse 1 up to verse 4 ng Psalms 80, kinilala niya sino ang Diyos dito. But 17 to 19, kinilala niya sino sila sa harapan ng Diyos. Sino sila sa harapan ng Diyos. So makikita natin na hindi lamang kilala ni Asaph kung sino ang Diyos, kilala niya rin sino siya sa harapan ng ating Diyos. Kung kaya makikita natin sa nilalaman ng sulat ni Asaph dito sa chapter 4, sa Psalm 73, ang patungkol sa nagpapaalala sa kanya sa tunay na pagkakakilanlan sa ating Diyos, sa pag-aaral niya, sa alam niya sa kung sino ang Diyos, na siyang naghubog sa kanya, na siyang nagligtas sa kanya, na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas. It means to say, pagdating sa Psalm 73, hindi mahina at hindi mababaw ang reflection ng kanyang theology pagdating sa ating Diyos. At makikita natin ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang sarili bilang isang tao na makasalanan sa harapan ng ating Diyos. Ito si Asaph, mga kapatid. Hindi siya isang tao na tinitignan niya ang kanyang sarili na matuwid, wala nang problema sa harapan ng Diyos, but tinitingnan niya ang kanyang sarili dito na isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa verse 2, sabi niya, inamin niya, muntik na akong madulas. Muntik nang madapilos ang aking paa. It means to say, magkasala kasi naiinggit ako sa mga tao na mayaman, umaasenso, pero ako naghihirap. Gayong mas matuwid naman ako sa kanila. Mas tao ako ng Diyos kaysa sa kanila. But makikita natin dito, hindi ganoon ang pagtingin ni Asaph sa kanyang sarili, kundi tiningnan niya, nagkasala siya sa harapan ng Diyos sa mga oras na ito. Sabi nga po ng isang manunulat ay ganito po. Ang isang awit ni Asaph, ito, ay naglalaman na mismong sinulat ng taong ito at pinaniniwalaan na siya'y nabuhay sa panahon ng pagkabihag ng Babylonia. Nang ikinumpose po ni Asaph ang Psalm 73, mga kapatid, ang sitwasyon ng kanilang buhay ay hindi masarap. Alipin sila ng Babylonia. Kung kaya ganito yung tingin niya, bakit kami dinudustaan ng mga tao, pinahihirapan ng mga tao na mas masasama kaysa sa amin? Naghihirap kami, gayong kami ay mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya. Pero to, hindi mga mananampalataya. So, isinulat ang awit Psalm 73 sa panahon na sila ay bihag ng Babylonia. So, ipinakita rito na sila ay alipin, sila ay hindi makaranas ng kalayaan, kundi kahirapan, pagdurusa, samantalang ang mga taong higit na masama sa kanila ay sumasagana at sila ay inaalipin sa mga oras na ito. First point, ano ang lesson na pwede nating makita sa buhay ni Asaph nang isinulat niya ang Psalm 73? First, ito'y patungkol sa pagpapasakop
natin sa ating Panginoon, anuman ang ipinahintulutan niya sa ating mga buhay. Katulad na nangyari kay Asaph, kinompose niya ang sulat na ito nang sila'y captive ng Babylon at mabigat ang kanilang sitwasyon. Tiningnan niya rito, hindi ang kanyang kamay, hindi ang kanyang pamamaraan, kundi tiningnan niya ang pamamaraan at kapangyarihan ng Diyos sa mga oras na ito. Ibig sabihin, tinitingnan niya ang dakilang probidensya ng ating Diyos sa kanyang buhay. Sa ganitong kalagayan, ito ay nagpapakita ng isang dakilang ministeryo ng ating Diyos. Anong ministeryo to? Ito yung ministeryo ng providence of God. So, alam natin na ang Diyos ang nagpapahintulot. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, ano man ang nagiging kaganapan, ito man yung paghihirap, masama, tulad ng mga masasamang taong ito na umuunlad, ito'y kalooban ng ating Diyos. At nangingibabaw dito, hindi ang layunin ni Asaph, kundi ang layunin ng ating Diyos. Anong layunin ng Diyos? Subukin sila, linisin sila, patatagin sila sa kanilang mga pananampalataya. So, unang tandaan natin ang lesson na tinuturo sa atin, mga kapatid, is about matuto tayong magpasakop sa soberanong gawa ng ating Diyos sa ating buhay. Remember, tulad ng aking tinuro dito rin kay Asaph, mga kapatid, is ang isang example na makikita natin dito, yung gawa ng manlililok. Alam niyo po yung manlililok? Yung nagpo-form, yung potter. So, hindi tayo ang potter, tayo ang clay. At ang clay, walang kapangyarihan magreklamo sa potter na hindi ko gusto yung hubog na ginagawa mo sa akin. Ayoko. Hindi pwede magsabi si Clay na ayoko ng itsura ko. Ayoko ng forma ng ginawa mo sa buhay ko, Potter. Kundi ang gagawin niya lang ng Clay, susunod siya sa gusto ng manlililok o ng Potter na ito sa hubog na gusto niya na nais niyang ipalabas sa Clay na ito. Ito ang buhay ni Asaph, mga kapatid, sa Psalm 73. Hindi siya nagreklamo, kundi nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Hindi ko kayo kilala personally, but kilala ko lang ang inyong iglesia, kahit bago na ang pangalan ng inyong iglesia. Kabahagi kayo sa aming panalangin. But tandaan ninyo, mga kapatid ko, like kay Asaph, tayo ang clay. Dapat tayong magpahubog ayon sa gusto ng ating master sa ating buhay. Kahit ito ay pinakamasakit sa ating buhay. Like kay Asaph. Nabigat ang sitwasyon ni Asaph. But, inamin niya rito, hindi ako ang potter, kundi ako ang clay. Second na lesson makita natin sa first point about the author, ang matapat niyang sinabi patungkol sa kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang sabi niya, muntik na ako madupilas. Muntik na akong mahulog sa kasalanan o matisod, ang sabi niya sa verse 2. Why? Inggit na inggit ako sa mga taong umaasenso ang buhay. Anong ipinapakita ni Asaph that time, mga kapatid? Sa tingin ninyo, anong pinapakita ni Asaph sa mga oras na yun? Meron ba kayong maidadagdag sa sitwasyong yun? Ano tingin nyo nakikita natin kay Asaph? Alam nyo, ano nakikita ni Asaph? Nilalantad niya ang laman ng kanyang puso sa harapan ng Diyos.
Tanong ko sa inyo mga kapatid, kailan yung huling nilantad ang inyong puso sa harapan ng ating Diyos? Kailan yung inamin, Panginoon, meron akong kasalanan na hindi alam ng aking kapatid, ng aking anak, ng aking asawa, ng aking pastor. But ito, sinabi ni Asaph, Lord, eto ko inggit na inggit ako sa mga taong umaasenso ang buhay, pero ako nagdarahop, naghihirap, gayong lingkod mo naman ako. Tunay, bilang mga tao, malakas nating sabihin sa harapan ng kapwa natin tao, sorry, nagkamali ako sa iyo, patawarin mo ako. Pero ang tanong, sa harapan ng Diyos, kailan natin inamin yung itinatago natin sa ating mga puso? Kumisan, mga kapatid, tumadako tayo sa ating panambahan, pero ang tanong, kamusta ang puso natin? May kasiglahan po ba? May pananabik ba tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang presensya? May pananabik ba ang puso natin? May init ba ang puso natin na naghahangad makasama ang presensya ng Diyos? O gusto lang natin makasama yung presensya ng kapwa natin mananampalataya? But hindi natin binimithi na makasama ang presensya ng Diyos at kausapin tayo ng Diyos? Sometimes, mga kapatid, ang puso natin ay nagiging mechanical na lang pagdating sa worship. Basta umupo tayo, basta kumanta tayo, at alam natin sa end ng ating hymns, Amen. At alam natin may mag-scripture reading, alam natin may magpagpapaawit, alam natin may magpipreach, alam natin may magpipray. And then tapos, go to our fellowship. But, ano yung laman ng puso natin? Mainit pa rin ba sa Diyos? Kada pagsamba, kada paglapit natin sa kanyang presensya. So yan yung ikalawang lesson na makikita natin dito kay Asaph. Second, na points natin mga kapatid, ay ang panimulang pangungusap ni Asaph patungkol sa kanyang sulat na ito. Verse 1. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Verse 1. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Ito ang panimulang pahayag o pangungusap ni Asaph sa awit nito at kapansin-pansin ang sulat niyang ito, hindi siya nagsimula patungkol sa kanyang sarili. Hindi siya nagpasimula patungkol sa kanyang sarili o sa paglalahad ng kanyang kalagayan personally sa harapan ng ating Diyos. Kumbaga sa oras na ito, kumbaga kung ilagay natin sa kontekstong panalangin, hindi niya ipinanalangin agad-agad sa simula ng kanyang pagdulog sa Diyos, Lord, ang hirap ng buhay namin. Lord, ang taas ng bilihin. Panginoon, ang hirap, ang liit ng sweldo ko. Lord, ang laki ng budget ko. Lord, ganito yung sitwasyon ng buhay ko. But hindi yun ang panimula ng kanyang sulat, ng kanyang pagpapahayag sa mga oras nito. Kundi ang pagkakakilala niya, sino ang Diyos at sino dapat ang kanyang mga tao sa mga oras na ito. Makikita natin agad na sinumulan ng pangungusap ni Asaph the word truly. Kung gamit nyo is English Bible, ESV, King James, New King James, agad sinabi dyan ni Asaph is truly. Even sa translation Tagalog is tunay. Masasabi natin kung titingnan natin ang wikang Hebreo is hindi lang ito simpleng pangungusap o particle, but ito po ay isang emphatic particle. It means today, ibig sabihin mga kapatid, ito ay mariing pangungusap ni Asaph sa umpisa pa lamang ng kanyang pangungusap. The word truly ay pwedeng i-translate sa ilang pangungusap. Halimbawa, pwede natin isaling ito ng surely, only, truly, indeed, nevertheless, o however. Ano man ang gamitin natin to, depende sa konteksto na pwede natin paglagakan ng pangungusap nito. Gayunpaman,
sa iba't ibang salin na binabanggit natin na pwedeng gamitin dito sa unang pangungusap na ito, ay magkakasalungat ayon sa konteksto. Subalit, ang pangungusap na ito ni Asaph ay umiikot sa idea patungkol sa pagbibigay pansin ng mga mambabasa kung bakit ito ang unang sinulat ni Asaph upang kanyang bigyang halaga ang katotohanan ng kanyang sasabihin sa susunod na pangungusap. Ginamit niya ang salitang Hebreo ritong ak. It means to say truly o tunay, totoo, na ipinapakita niya na may mahalaga siyang sasabihin sa susunod na pangungusap. Kung titingnan natin to sa grammar ng Hebreo, ito po ay isang emphatic article o emphatic particle, Ibig sabihin, nagbibigay siya ng higit na pansin patungkol sa susunod na pangungusap. Ano yung susunod na pangungusap? It's about God, not about Asaph. It's about God. Truly, ang sabi niya rito, tunay na ang Diyos ng Israel ay mabuti. Malakas na pagbibigay pansin. Binibigay niya ng theological na term na ang pangungusap na ito ay tiyak. Ibig sabihin, may diin na ang Diyos na kanyang ipinapaliwanag ay hindi masamang Diyos, kundi mabuting Diyos. Kung iisipin natin bakit ito ang sinabi ni Asaph, mabuti ang Diyos ng Israel. Tunay. Hindi niya lang sinabing mabuti ang Diyos ng Israel, but tunay na mabuti ang Diyos ng Israel. Why? Kasi po, captive sila ng Babylon. Ang bigat ng sitwasyon nila. Ang hirap ng kanilang kalagayan sa mga oras na ito. Yung sitwasyon nila ay hindi mabuti. Hindi mainam ang sitwasyon nila sa mga oras na ito kumpara sa ating kalagayan ngayon. Masarap pa at mainam pa ang kalagayan natin ngayon kumpara sa kanilang kalagayan. But, in-emphasize ni Asaph, hindi ako ang mabuti. Hindi ang Babylonia ang mabuti. But, ang Diyos ay tunay na mabuti. The word mabuti or good sa salitang Hebreo, ito yung gustong-gusto naming banggitin nang kami nag-aaral pa sa RBAPT, pagpapasok na yung aming professor si Pastor Steve. I know, kilala niyo si Pastor Steve. So, lagi kami magsasalita kay Pastor Steve pagpasok niya. Dahil teacher namin siya sa Hebrew, sasabihin namin sa kanya, Boker, Tub. Boker is morning, Tub is good. Good morning. So, it means to say, the good dito is top. Sa wikang Hebreo. Tanungin ko lang po kayo, kailan nyo nakita sa Biblia ang salitang mabuti? Saang book ninyo nakita ang salitang mabuti? Genesis, chapter 1, about saan? Yes, very good. Kahusay naman. So, kita nyo, mabuti. Verse 4, nang nakita ng Diyos ang liwanag, sabi niya, good. Very good. Yung term na laging ginagamit ng ating Panginoon. Kung titingnan nyo ang Genesis chapter 1 verse 10, Genesis chapter 1 verse 12, Genesis 1:18, verse 21, 24, 31, lahat ng sinabi niya ito about the goodness. Patungkol saan? About His creation. Lahat ng nilikha ng Diyos, sinasabi niya, it was good. It was very good. It's about creation of God. Anong pagkakaiba nila kay Asaph? The
The book of Genesis and the book of Psalm 73. Anong pagkakaiba ng dalawa na yon pagdating sa salitang good? Patingin nyo. Genesis is about creation. Psalm 73 about sa sulat ni Asaph about God, the Creator. So malaking pagkakaiba nila. Sa Genesis sinasabi, yung creation is good. But in Psalm 73, not the creation, hindi tayo ang good, but the God. Siya ang good. Hindi tayo ang good. Sabi nga po ng isang manunulat ay ito po, sa wikang Tagalog. Sa konteksto na ipinapahayag ni Asaph, ito ay isang theological conclusion. Kung titingnan niyo mga kapatid, verse 1 ng Psalm 73 is the conclusion ng buong Psalm 73. Amakin niyo kung ako pala mag-sermon, uunahin ko ang conclusion, tapos ang ending ng aking sermon is the introduction. Iba si Asaph, mga kapatid. The first line ng kanyang sermon, ng Psalm 73, is the conclusion of buong chapter 73. Why? Sapagkat kinongclude niya rito, hindi tayo ang good, but the God of Israel, ang Diyos ay mabuti sa mga oras na ito. Ito ang sabi pa. Sabi niya, Psalm 73, ito ay isang theological conclusion ni Asaph na nagsisilbing pinaka-foundation ng buong awit. Bagamat sinusundan ito ng mga personal na pakikipagbaka at pagkalito ni Asaph tungkol sa sitwasyon ng kasamaan, tungkol sa kalagayan niya bilang isang tao, subalit sinimulan pa rin niya na itatag ang katotohanan patungkol sa Diyos, na ang Diyos ay mabuti, bagamat ganito ang kanilang sitwasyon. Bagamat masama ang kanilang sitwasyon. So ito yung ipinakita ni Asaph. But kung titingnan natin sa pang katotohanan na makikita natin dito, kanino mabuti ang Diyos? Kanino siya mabuti? Sa buong Israel ba? Mabuti ang Diyos? Kung titingnan natin ang ating text, very clear. Tingnan niyo po. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Sino Israel? Sa mga taong ang puso'y malilinis. Sapagkat sa panahon ng Israel, mga kapatid, may mga tao rito na Israelita na rebelyoso ang puso sa harapan ng Diyos. At sila'y kinondem ng ating Diyos. Pero kanino siya naglapat ng buong kabutihan, ng buong biyaya, buong pabor sa mga tao na malilinis ang kanilang puso sa harapan ng ating Diyos. Ang sabi ni Asaph ay hindi sa lahat ng Israel, kundi sa mga taong may malilinis na puso lamang. Ang sabi ni Asaph dito, kung titingnan natin sa Old Testament, mga kapatid, the word pure heart is 7 times na binanggit. Pure heart. Job chapter 11 verse 4, Psalms 19 verse 8, Psalms 24 verse 4, Psalm 73, ating text verse 1, Proverbs 14:4, Song of Song 6:9, Song of Song 6:10. So, 7 times. Tunay na masasabi natin ang talatang ito ay ibang konteksto. Subalit masasabi natin sa ating text patungkol sa isang pusong malinis, it means to say, isang pusong tapat, dalisay, sa harapan ng ating Diyos. Ang konteksto na ipinapakita rito ni Asaph ay ang kalagayan ng kanilang puso sa sitwasyon na sila ay alipin ng Babylonia. Imagine ninyo mga kapatid, hindi mas inam, hindi mabuti na sila ay alipin ng Babylonia. Pero sinasabi dito ni Asaph, sa kabila ng lahat ng ito, dapat ang inyong puso ay mabuti pa rin sa harapan ng ating Diyos. Bagamat may nanlilibak sa kanila, bagamat may mga
tao na yumuyurak sa kanilang harapan, maging mabuti pa rin at maging malinis pa rin ang inyong puso sa harapan ng ating Diyos. Isang tanong mga kapatid, bakit po kaya mahalaga sa ating Panginoon na malinis ang puso ng tao sa bawat sandali? Sa inyo pong palagay, bakit kailangan malinis ang puso ng isang tao? Ano po? Sa inyong palagay, bakit po kaya kailangan malinis ang puso ng isang tao? Yes, God is holy. Naalala niyo si Isaiah? Nang nakita niya yung kabanalan ng Diyos like the cherubim, sinabi niya, Lord, tao ko may maruming labi, nakatira sa makasalanang lugar. Nakita niya yung kanyang pagkamakasalanan. Yes, first, God is holy. Second, bakit dapat maging malinis ang puso natin sa harapan ng Diyos? Ano pa? Tingin niyo. Inaala. Tayo po'y kanyang mga anak. Yes. Dapat lang. Yun ang marapat na ating pagtugon sa ating Diyos. Ano pa? First, huwag natin kaliligtaan. Basa ng Diyos ang puso natin. Bakit dapat tayong maging malinis sa kanyang harapan? Kasi walang maitatago tayo sa harapan ng Diyos. Lantad ang bawat himaymay ng ating buong pagkatao sa harapan ng ating Diyos. Hindi tayo makakapaglihim sa Kanya. Second, hindi nais ng Diyos na panlabas lamang ang ating katapatan sa harapan ng Diyos. Kundi ang nais niya, yung puso niya, puso ng tao, ay totoong tapat, nasasamba sa Kanya. And then third, mga kapatid, ang pangungusap na ito ni Asaph sa verse 1 ay hindi nagkakalayo sa sinabi ng ating Panginoon sa Sermon on the Mount. Matthew chapter 5, verse 8. Ito ang sabi, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. It means to say, without holiness, we cannot see God. Without holiness, hindi natin makikita ang mukha ng Diyos. It means to say, kung wala ang kalinisan ng puso, pagdating sa pagsamba, pagdating sa pagharap sa ating Diyos, mga kapatid, hindi natin mararanasan ang presensya ng ating Diyos sa ating kalagitnaan. Tunay na ito ang naranasan ni Asaph sa kanyang buhay. Kahit siya ay nahikayat minsan na tumingin sa karanyaan ng tao sa labas, nakita niya, hindi dapat ito ang laman ng aking puso. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Tunay na ang Diyos ay mabuti, hindi sa lahat ng Israel, kundi sa taong may malinis na puso. Sapagkat ang nais ng ating Diyos sa kanyang mga mananambahan ay totoong may kapakumbabaang dadako sa kanyang harapan na may pagsisising diwa sa kanyang mga puso. Anong leksyon ang maituturong sa atin ng buong pinag-aralan natin ito, mga kapatid? Dalawang conclusion lang ang nais kong ibigay sa ating kalagitnaan. First,
Isang magandang paalala para sa ating lahat ang sulat ni Asaph. Ang alin po? Huwag nating maging priority ang ating mga sarili. Kahit na marapat i-priority ni Asaph ang kanyang sarili dahil ang hirap ng kanyang sitwasyon. Pero hindi yun ang una niyang sinulat. Hindi niya agad-agad sinulat, ito yung sitwasyon ng buhay ko, Panginoon. Ang bigat. Nagdarahop na kami. Alipin pa kami ng Babylonia. Wala kaming kalayaan sa oras na ito. Bagkus ang unang sinulat ni Asaph, tunay na ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng Israel, hindi. Kundi sa taong may malinis na puso. Ipinakita agad ni Asaph, mga kapatid, hindi niya binigyang halaga ang kanyang sariling kalagayan, kundi agad niyang pinroklama sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran? Sino ang Diyos na kanyang hinahainan ng kanyang buhay? Si Asaph, hindi niya inuna ang kanyang kalagayan. Hindi niya unang inihain sa harapan ng Diyos ang mabigat na sitwasyon ng kanyang buhay. Kundi una niyang ipinakilala, sino ang Diyos? Sino ang Diyos? Diyos na mabuti. Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin, ang pananampalataya ni Asaph ay nakaugat hindi lamang sa isang kaalamang simple, kundi sa isang doktrina patungkol sa ating Diyos. Doon nakabatay at doon nakaugat ang kanyang pananampalataya at hindi sa kanyang experience, sa kanyang karanasan. Kalawa, nawa, patuloy na maganap sa ating buhay na ang ating pananampalataya ay nakaugat lamang sa Diyos. Totoong nakaugat lamang sa ating Diyos. Sapagkat kung hindi nakaugat sa ating Diyos ang ating pananampalataya, hindi magiging malinis ang ating puso sa harapan ng ating Diyos. At nawa, sa panimula ng ating pag-aaral ngayon, ay magsisilbing hamon sa atin ang sulat ni Asaph na ito. At hamunin ko po kayo, mga kapatid ko, i-meditate nyo ang Psalm 73. Ang buong Psalm 73. Marami kayong makikitang truth. At makikita natin ang ating sarili sa sulat ni Asaph na ito sa Psalm 73. Okay? So, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito at naway pagpalain niyo po ang aming munting pag-aaral sa aming tinalakay ngayon about kay Asaph. At nawa nga po ay maging pagpapala ito sa bawat isa, maging kalakasan, maging hamon sa amin, at patuloy na makita ang katotohanan patungkol sa iyo at makita namin ang patungkol sa kalagayan namin na nangangailangan sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Meron po ba? Question answer? Meron. May question po ba? Si CD ko nang sasagot. May tanong po kayo? Wala. So sabi po ng aming teacher, si Pastor Steve, pag walang tanong, dalawa lang po. Naintindihan, tsaka hindi naintindihan. Nawa, naintindihan po. Salamat po, Pastor. Balik po tayo ulit mamayang 10:30. So may break po tayo na 30 minutes. Thank you.